Dudublehin ng pasada ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 na sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Ilang miyembro ng mainstream media iniimbestigahan na rin ng NBI kaugnay sa pagkalat ng fake news. Pasada Balita. Unang set ng ebidensya na ihaharap ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte natanggap na ng defense team. Pasada Balita. Malacanang kumambyo kaugnay sa pag-freeze sa mga ari-arian ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Alegasyon ni Senador De La Rosa na tinanggalan na siya ng police escort tinawag na fake news ng PNP. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas umutang ng mahigit 60 bilyong piso sa Japan. Pasada Balita. Balita sa ibang dagat, bilang ng mga namatay sa Israel-Hamas war umabot na sa 50,000 katao. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, top 4 teams sa semifinals ng Premier Volleyball League na kumpleto na. Pasada Balita. Sa balita pangkalusugan, benepisyo ng Guyabano Alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Maha Salvador balik showbiz na matapos manganak. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ang ilang mga miyembro ng mainstream media. Ayon mismo kay NBI Director Jaime Santiago, ito'y dahil sa sinasabing pag-uudyok na mag-commit ng sedisyon o paninira sa pamahalaan at pag-abuso sa freedom of speech at expression ng ilang media men. Gayunman, hindi tinukoy ni Director Santiago kung sino-sino at ilang miyembro ng mainstream media ang kanilang iniimbestigahan. Una na rin sinabi ng NBI na iniimbestigahan nito ang nasa 20 vloggers at content creators dahil sa sinasabing pagpapakalat ng fake news. Pasada Balita. Buo ang suporta ni Senator Joel Villanueva sa investigasyon ng National Bureau of Investigation para tugisin ang mga posibleng masterminds sa pagpapalaganap ng fake news. Naniniwala ang senador na panahon na para isiwalat ang mga individual na nasa likod ng mga peking balita. Ayon kay Senator Villanueva, suportado niyang inisyatibo ng ahensya para tuldukan na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media na minsan na rin siyang nabiktima. Kaugnay nito, sangayon din ang mababatas na kailangan ng amyendahan ang Cybercrime Prevention Act para maparusahan mga utak sa pagpapalaganap ng misinformation at fake news. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, natanggap na ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga detalye ng unang set ng ebidensya na ihaharap laban sa kanya sa kasong crimes against humanity na isinampa sa International Criminal Court. Inumpirma ni ICC Prosecutor Karim Khan
na ibinigay na nila ang 181 items sa legal team ng dating Pangulo. Gayunman, walang mga partikular na detalyeng inilabas tungkol sa mga ebidensya dahil ikinukonsidera itong confidential. Nauna nang inatasan ng ICC Pretrial Chamber 1 ang prosecutor na magbigay ng mga obserbasyon at tumugon sa ilang katanungan na may kaugnayan sa ebidensya at mga testigong posibleng iharap laban kay dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Binigyan din naman ng International Criminal Court na tanging mga hukom lamang nila ang maaring makapagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman hindi nagkomento si ICC spokesman Fadi El Abdallah kaugnay sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkaka-aresto sa dating Pangulo, iginiit ng naturang opisyal na nakasalalay pa rin sa mga hukom ng ICC ang magiging desisyon sa pagpapalaya sa isang itinuturing na suspect. Ipinaliwanag ng ICC official na malinaw na batay sa panuntunan ng International Court kahit pa illegal ang ginawang pag-aresto ng surrendering state sa isang suspect ay mayroon pa ring jurisdiksyon sa naturang personalidad dahil ang korte ay walang kinalaman sa illegal na pag-aresto na ginawa ng kanilang gobyerno. Kaugnay nito nanindigan ang ICC na may jurisdiction pa rin sila sa Pilipinas dahil mayroon ng mga sinasabing ginawang krimen bago pa kumalas ang bansa sa Rome Statute. Pasada Balita. Masusi ng pinag-aaralan ni Senator Amy Marcos kung magpapatawag pa ng ikalawang pagdinig ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa sinasabing pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, kung tuloy ang ikalawang sigwada ng hearing, nais siyang imbitahan ng mga international law expert at iba pang bihasa sa international law at konstitusyon, gayon din si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Subalit kung hindi magkakaroon ng panibagong pagdinig, sinabi ni Super Ate na maglalabas na lamang siya ng committee report matapos ang pukpukang paghimay sa resulta ng unang hearing. Aminado naman ang senador na nahihirapan siyang kumuha ng mga testigo at tulad ng sambayanan, marami pa rin siyang tanong na kailangang masagot hinggil sa pagtangay kay dating Pangulong Duterte patungo ng The Hague, Netherlands. Nauna ng kinwestiyon ng presidential sister ang pagsusurrender ng pamahalaan kay dating Pangulong Duterte sa mga dayuhan. Pasada Balita. Pinawi naman ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang nauna nitong pahayag na ipinaubaya na ng pamahalaan sa Anti-Money Laundering Council ang anumang freeze order na maring ilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa mga ari-arian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ni Jose Castro na walang ibinibigay na anumang commitment ang administrasyon sa pagpapatupad ng naturang utos o anumang utos mula sa ICC. Nanindigan din si Castro na ang Marcos administration ay wala o nanindigan din anya ang Marcos administration na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni AMLAC Executive Director Matthew David na hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na request mula sa ICC o sa anumang kaugnay na ahensya. Sakali man anyang makatanggap sila ng request, susuriin nila ito at ikukonsulta sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para matukoy ang magiging tugon ng Pilipinas. Tiniyak din ni David sa publiko na patuloy na gagampanan na AMLAC ang kanilang mandato alinsunod sa batas at itinakda na mga proseso. Pasada Balita. Sinagot na ng magkakapatid na Duterte ang tugon ng Department of Justice sa kanilang Consolidated Habeas Corpus Petition sa Korte Suprema. Ito mismo ang kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Camille Ting matapos na ihirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikan ito sa bansa mula sa International Criminal Court sa Netherlands. Ayon sa tagapagsalita ng kataas-taasang hukuman, nagsumiti na ang kampo ni dating Pangulong Duterte nitong Lunes bilang tugon sa utos ng Korte Suprema na magsumiti ng sagot sa loob ng 5 araw. Una nang inihirit ng DOJ na ibasura ang petisyon dahil sa sinasabing wala na itong saysay at walang sapat na batayan.
Gayunman, tiniyak ng DOJ na handa silang humarap sa Korte Suprema sakaling magpatawag ng oral arguments kaugnay sa legalidad sa pagpapakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang isasagawang prayer rally sa Davao del Norte para sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Biyernes, Marso 28. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo, pinaplansya na ng PRO 11 at lokal na pamalaan ang mga plano at aktibidad para sa kaarawan ng dating Pangulo. Naghihintayan nila ngayon ng datos kung ilan ang inaasang dadalo o makikibahagi sa aktibidad dahil dito depende kung ilang mga pulis ang kanilang ide-deploy. Nilinaw naman ni General Fardo na bahagi lamang ng normal police procedure ang paglalatag ng seguridad para matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa prayer rally. Kaugnay nito, nagpahayag din ang kahandaan ng NCRPO sakaling magkaroon ng aktibidad ang mga pro-Duterte group sa Metro Manila. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Magiging aksyon ng Senado sa mosyon ng prosecution sa napasagutin o pasagutin na si VP Sara sa Articles of Impeachment. Pag-uusapan na ngayon ng liderato ng mataas na kapulungan. Tali mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pag-uusapan ngayong araw na ito ni na Senate President Chis Escudero, Senate Secretary Renato Bantug at Senate Legal Team ang isinumiting mosyon ng House Prosecutor na humihiling sa Senado na hingan na ng opisyal na sagot si Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na kanilang isinumite sa Senado noong buwan ng Pebrero. Ayon kay Senate President Escudero, magpupulong sila ngayong araw para pag-usapan ang nabanggit na motion. Tiniyak ni Escudero na aksyonan ang motion ng prosecution sa takdang panahon. Kahapon ay nagtungo sa Senado ang ilang kongresista sa Senado para isumiti ang kanilang kahilingan. Si Secretary Bantug ang tumanggap ng motion, bagay na ngayong araw doon nila tatalakayin ang magiging aksyon ng Senado sa kahilingan ng prosecution. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, itinanggi ng PNP ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinanggalan siya ng security details. Batay na rin nila ito sa sinabi ng Police Security and Protection Group. Bago nito, kinumpirma ng senador na nirecall ng PNP ang kanyang mga escort police escort at nalaman na lamang niya ito nang umuwi siya sa Davao. Ipinalawanag ng mababatas na pinapa-report sa kanilang unit ang dalawang pulis na ilang taon nang nakatalaga para bigyan siya ng seguridad habang nasa Davao. Mayroon anyang hiwalay na security details sa kanya kapag siya ay nasa Metro Manila. Pero hindi pa niya mabatid kung tinanggal din ang mga ito. Hindi naman ikinokonsidera ng senador na panggigipit ang pagtanggal sa kanyang dalawang police security details dahil maaring nag-iingat lamang anya ang commander ng mga ito. Pasada Balita. Inikayat ng Malacanang si Senator Ronald de la Rosa na lumutang o magpakita na sa publiko. Ginawa ni Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag matapos ang sinabi ng senador na tinanggal ng Philippine National Police ang kanyang security details. Sinabi ni Yusek Castro na kahit siya, hindi alam kung nasaan ang senador kaya't palaisipan kung paano ito mabibigyan ng seguridad. Hindi naman anya maaaring tumambay na lamang ang mga bantay ng senador habang wala ito. Pasada Balita. Samantala, nagsampa ng reklamong cyber libel si dating Finance Undersecretary Cielo Magno laban sa vlogger na si Sas Sasot sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Magno, tulad ng iba, biktima siya ng mga maling akusasyon ni Sasot. Panahunaan niya para gamitin ang lahat ng legal remedy para matigil ng impunity. Noong nakarang taon pa lamang ay may sagutan na ang dalawa online dahil sa pambabatikos ng dating finance official sa questionableng paggasta
ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng kanyang mga tanggapan. Pasada Balita. Pantala, balik Senator De La Rosa tayo dahil aminado ang senador na minsan na niyang sinubukang mag-disguise nang magtungo sa Bicol. Inman, hindi anya ito umubra dahil may nakakilala pa rin sa kanya kahit nakasuot na siya ng sombrero, bullcap, jacket at face mask. Ayon sa senador, kailangan niyang maging flexible sa harap ng posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Lalo pa ngayon na nagbago na ang posisyon anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa nasabing issue. Kung nagbago na anya ang stand ng Pangulo, dapat rin siyang maging madiskarte sa panahon ng kagipitan. O pakinggan yung maigi ha. Hindi po sa akin galing ang mga pahayag na ito ha. Pakinggan niyo pong maigi ha. Nang tanungin naman kung ano ang dapat niyang tandaan para maiwasan ang pag-aresto sakaling maglabas ang warrant laban sa kanya, ang tugon po ng senador. Hindi po sa akin to galing ha. Quote-unquote, "Wag! Patanga-tanga!" Pasada Balita. Sa'yo galing to ha. Kinote lang kita, hindi sa akin to. Okay, magalit sa akin. Binabasa lang natin. Oo. Pero Nahirapan siya, no? Oo. In fairness naman kay Senator De La Rosa, marami naman siyang mga naging unang paninindigan. Di ba? Sabi niya nga, handa siyang magpa-aresto. Pero, ang pinagpipilitin niya kung korte Korte dito. ng bansa Korte dito. ang aaresto sa kanya. Pero ang talagang mulat sa pool hanggang ngayon, sabi nga nila, itaga mo sa bato, hindi ako magpapa-aresto sa ICC. Di ba? Mas gugustuhin ko pang magtago. Magtago daw. Kaya lang ang problema dito, with your indulgence, Nahihirapan nga daw siya. Kuyang Drew at mga kabalitaktakan, mukhang mahirap eh. Ha? Mula mismo sa kanya, ha? Tinry niya, sinubok niyang mag-disguise, pero sa social media nga, sabi sa kanya, Sombrero. Senator ba to? Ikaw yan, di ba? Bumili daw ng... Kaya napilitin siyang bumili ng kamote dun sa nakakilala sa kanya. Di ba? Bicol to, di ba? Bicol. Biruin mo ha, sa totoo lang ha. Nag-jacket na siya, naka-face mask, at saka nag-sombrero. Bull cap nga yung binanggit niya in particular. Pero, may lumapit pa rin sa kanya at nakakilala sa kanya. Ba't kaya? Palagay ko hindi makikilala si Senator De La Rosa Kung babae siya. hindi. Bakit? Pero parang sinabi mo nang hindi siya makikilala kung long hair siya. Yung ba yung sinasabi mo? Ha? Ay, ito ha. In fairness, maraming lumalabas na picture at saka video pa nga sa social media. Pero mahirap naman kasing gamitin natin kasi baka tayo mapagalitan. Yung ba, AI naman kasi yung iba. Tsaka baka naman masama tayo sa sinasabi ng NBI. Andyan na ba? Na mamaya, relax. Wala pa. 7:10, relax. Linawin lang natin. Baka kasi masama tayo o mapabilang dun sa mga miyembro ng mainstream media na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Ay, hindi ho kami yun. Ba't defensive ka? Ba't defensive ka? Ha? May sampina ka na ba? Meron ba? Pero hindi, sa totoo lang ha. Wala naman tayong kinakampihan or binabanatan dito. Ang sa atin lang, kung talagang walang kasalanan, di ba? Di harapin ang kaso. Ngayon, kung ano yung paninindigan ni Senator De La Rosa, ikaw yan eh. Ang may papayo ko kay Senator De La Rosa, humingi siya ng payo. Gano'n. Ginulo mo lang. Hindi, yun na may papayo ko. Para yung spokesman na ko. Hirap tayo dun. Humingi ng payo si Senator De La Rosa sa kanyang upperclassman na walang iba kundi si dating Senador Ping Lacson. Ping Lacson. Dahil matagal din nagtago. Meron pang isa, upper-class niya. Sino? Si dating Senador Gregorio Gringo. Oo nga pala. Di ba? Dating Senator. Nagtago rin yan. Matagal din nagtago yan. Pero, ka ha? Yung nagtatago dati si Senator Ping Lacson, sinasabi na doon lang sa Bora, naglalakad-lakad. Talaga? Oo. Di ba? Hindi, ito pa. Isang magandang masasabi natin sa kanya na nanindigan naman si Senator Tol Tolentino. Ha? Na ano't ano man ang mangyari, willing pa rin siyang tulungan
Tumayo. Nakatulong niya sa usaping legal kaugnay ito sa kinakaharap na kaso naman ni Senator De La Rosa. Pasada Balita. Samantala, isinailalim na sa, pulis pa rin. Sinailalim na sa restrictive custody ang kontrobersyal na pulis na nambatikos sa pamahalaan at pulisya matapos ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Farto, naka-restrictive custody na si Patrolman Francis Steve Fontillas kasunod ng mga hindi kanais-nais at mabibigat na pahayag nito sa kanyang social media account. Naharap si Fontillas sa administrative complaints, kabilang na ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, bukod pa sa inihaing kasong inciting to sedition sa Quezon City Prosecutor's Office. Bukod sa mga pahayag ng pulis na naging viral online, sinabi ni General Fardo na nakaawol o absent without leave din si Fontillas simula pa noong Marso 6 hanggang nitong 19. Nakatakda naman itong sumailalim sa neuropsychiatric exam para matukoy kung mentally fit pa ito para ipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa pambansang pulisya. Pasada Balita. Sinigundahan naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat kinakaladkad ang mga sundalo at pulis sa issue ng politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tama lamang ang sinabi ng Senate President na hindi dapat kalampagin o tawagin ng militar at pulisya para lamang pagsilbihan ang isang partikular na tao o pamilya. Muling iginiit ni Yusek Castro na dapat walang kinikilingan ang Armed Forces of the Philippines at maging ang Philippine National Police. Binigyan din pa ng Palace official na ang mga sundalo at pulis ay para sa bayan at hindi para sa mga Duterte lamang. Pasada Balita. Inumpirma ni Vice President Sara Duterte na naghahanda na ang kanyang legal team para sa paparating na impeachment trial dito. Ayon kay VP Sara, buo na ang kanilang legal team bago pa man mangyari ang sinasabing extraordinary rendition o pagkuha at aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, binigyang din ng Vice Presidente na hindi niya naiwan o maiwan ang kanyang ama na mag-isa sa Netherlands hanggang hindi nabubuo ang defense team naman nito. Idinagdag pa ng Pangalawang Pangulo na hinihintay na lamang nila ang mga papeles ng ibang abogado upang maipakilala na ang mga ito sa publiko. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. Eksakto yung punto. 25 minuto na po makalipas sa ika-6 ng AM. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Bel John at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Sa oras na 29 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Malacanang iginiit na maging ang kampo ni dating Pangulong Duterte ay patid na may warrant of arrest laban sa kanya bago arestuhin ng Interpol. Kabuuan ng report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Liga ng Malacanang na walang katotohanan ang aligasyong warrantless arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nasabihan daw pala ito bago isinagawa ang pag-aresto na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Pinayuhan daw ang dating presidente na wag nang bumalik ng Pilipinas at manatili na lamang sa Hong Kong at sumalang sa proteksyon ng China imbes na umuwi ng bansa. Subalit tinanggihan daw ito ng dating Pangulo at sinabing haharapin niya ang kaso dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Ito'y batay daw sa revelasyon ng co-convenor ng Bring PRRD Home na si Benito Ranque. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ang pahayag ni Ranque ay patunay na walang katotohanan ang sinasabing warrantless arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Attorney Harry Roque, napakinggan niyo po ba yung pinakuling report? Meron naman palang abiso, di ba? Na may arrest warrant na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pinayuhan pa na Oo. huwag na kayo Bumalik. dito. Pero mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na kaya kong harapin yan. Yun Diba? naman pala. Oh, diba? So doon sa nagsasabing illegal, o mukhang may sablay doon sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, kinig-kinig din po ha, para updated po kayo. Samantala, tungo naman tayo sa lalawigan. Supply ng tubig sa Baguio ngayong tag-init, sapat. Alamin natin ang detalye mula kay Baguio correspondent James Alfruto. Tiniyak ni Mayor Benjo Magalong na sapat ang supply ng tubig sa lungsod ngayong tag-init. Ayon sa alkalde, may mga hakbang nang isinagawa upang maiwasan ang kakulangan sa tubig na naranasan noong nakaraang taon. Kabilang ang pagbawas ng iligal at diligtas na deep wells, pagtatayo ng rainwater harvesting facility sa Buyog Watershed at pagpapabuti ng water infrastructure sa Buzol Watershed. Dagdag pa ng alkalde, patuloy na inisinusulong ng pamahalang lungsod ang mga proyekto magpapalakas sa sistema ng tubig upang matiyak ang maayos na supply para sa mga residente sa lungsod. Hinihikayat din niya ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at suportahan ang mga programa para sa pamatagalang solusyon sa pangangailangan ng lungsod sa malinis at sapat na tubig. Mula sa summer capital of City of Pines, James Alfruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright, maraming salamat si James Alfruto mula po dyan sa Summer Capital dahil... Gayahin mo. Gayahin mo extra niya. Paano? James? Mula sa Summer Capital of the Philippines, James Alfredo. Go ahead, Mr. Drew. Mula sa matraffic na lugar ng Baguio. Uy traffic. Hindi naman sobra. Hindi naman. May lugar lang. Tukod lang. Eto na nga, John Ayan na. Ibanez, dahil tayo Pero patagalin yan. Mamalengke, mag-almusal. Alamin na natin kung ano nga ba ang ating kakainin mamayang tanghalian mula sa ating ina. Ang ina ninyong lahat sa palengke. Nandiyan na ba? Andyan na. Andiyan na pala, Oo. andiyan na pala. Na may dalahong bayong. Aha. Na may budget ho ngayon. Magkano kaya ang babudgetin ngayon? Mula dyan sa lungsod ng Malabon, si Aling Beth Samson. Aling Beth? Aling Beth! Good morning! Oy. Dahil ang almusal at pinakamahalagang pagkain na kakainin sa maghapon, nakapagsangag na po ako. 3 itlog, iginis ako sa kamatis. Yan ang almusal. Meron na rin akong bigas na 1 kilo na halagang 50 pesos. Alap. So, 109 yan. Sa tanghalian, maggugulay naman ako ng 1 kilong sayote, mura sayote, 35 kada kilo. Hinaluan ko ng 100 pisong giniling. At saka bawang at sibuyas na halagang 20. Sa hapunan, bala ko pa naman magbumili ng galunggong. Kaso ang galunggong 350 pesos kada kilo. Konti na lang, 400 lang. Kahalaga na ng baboy. Kaya nag-ship ako. di ba? O magbababoy na lang ako kaysa maggalunggong ako. Diba? So, ang binili ko, tilapia. Mura lang ang tilapia 150 to 160 isang kilo. Nakabili ako ng halagang 100 kilong tilapia. Ng 100 piso ng tilapia. Na isasarsyado ko sa bawang, sibuyas at 2 itlog. Ayan. Ang mantika, 20 pesos lang, kalahati lang ng gin. Suma total, eksakto, walang labis, walang kulang, 400 pesos ang aking altanghap. Wow. Okay, para sa ang... Yes. Beth, bago ka Para magpaalam, Miyerkules naman ngayon, hindi ka naman siguro nagmamadali. Opo. Unless Yes meron po, kang opo. Prior commitment. Wow. Di ba mas masarap Prior- sa scrambled egg? Priority ko ang pasada balita Apo, di po ba mas masarap, Aling Beth, sa scrambled egg na bukod sa kamatis, meron din siyang sibuyas? Sibuyas. Opo, kasi para magamit ko naman yung kamatis na binili ko na 1 kilo kasi napakarami. Pula. Dinamihan ko rin, Sibuyas. kinisa ko yung parang mamasamasang itlog Ooh. para may sabaw-sabaw ng konti. Mhm, Ayan. sarap, no? Pag scramble, medyo tuyo. Ang itlog. Oo.
Opo, pag in-scramble ko po yung itlog, kailangan yan. Madaling nguyain kasi. Kama masama. Ayan, opo, pag medyo basa ng konti. Para sa altanghap sa Pasada Balita, Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, namamalengke at nagluluto tayo ng tama. Pasada Balita. Engineer Winner Contihino, dapat yata nilalagyan mo ng buffer yung yung palengke report na ang pahayag pong ito, ang ulat pong ito ay hindi po may kaugnayan sa may-ari at ang mga opisyal. Ngimpi lang ito. Sarap kasi lagi. Sinisingitan kasi ng mamasa-masa, itlog pa. Ay, nako. Ginutom ako, in fairness, masarap yan, scrambled egg. Kanina, tapos, may binabanggit si Aling Bet, yung kamatis. O yung kamatis. Ako, ito, seriously speaking, mga kabalitaktakan, Kuyang Drew, kaisa kita rito. At malamang magiging kaisa natin ang sambayan ng Pilipino rito. Ang dami na naman po, tone-tonelada yung napabalitang itinatapong kamatis. Nueva Ecija, Vizcaya? Vizcaya. Sa totoo lang po, Department of Agriculture, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., baka naman po pwede nating gawa ng paraan. Di ba? Matagal na po namin ipinapanawagan sa himpilang ito at sa programang ito, yung pong, kumbagay, diskartehan na natin ang mabilisan. Kesa naman po itinatapon. Sayang. Di ba? Hindi lamang po 1, 2 piraso, 1 o 5 kilo ang binabanggit. Tonelada po. Nasa loob ng truck, di ba? Sa likod ng truck. Dump truck? Parang Dump truck yata yung gamit, Kuyang Winner, engineer. Pinapala, patapon. Ulitin ko po, pinapala, hindi para i-recycle or gawing produkto. Pinapala po para itapon yung toneladang kamatis. Ulitin lamang po namin, Hello, good morning, Department of Agriculture at Palasyo ng Malacanang. Dugo, pawis at laman po ng mga magsasaka natin ang ipinupuhunan dyan. Baka nga po yung itinatapon nilang kamatis, ipinangutang yung puhunan. Oversupply ang idinadahilan. Kaya ganon. Di ba? Mura ngayon. Magkano kamatis ngayon, Kuyang? Di ba binabanggit nga ni Aling Beth na medyo mataas pa rin kung Mataas pa rin. tutuusin. Di ba? Tapos malalaman mo, itinatapon lang sa probinsya. Mura dun sa Iba-iba kasi. Depende sa size kasi yan. Kasi kung sinasabi nilang oversupply, bakit nagawa natin ang paraan na magkaroon ng bodega ang mga sibuyas at bawang? Di ba? Ano na ito yung problema? Parang hindi na matapos-tapos yung problema natin dyan. Bakit sila nagkakaproblema? Wala silang kikitain pag nagkaroon ng bodega? Ng bodega. Kuyang? Di ba? Storage facility. Storage facility. Hindi lang yun. Di mag-tie up kayo sa malalaking kumpanya na pwedeng mag-divert yung yung kamatis, pwedeng gawing ketchup, tomato ketchup, pwedeng tomato paste. Ang daming pwede, di ba? Kesa itapon mo. Sasayangan ako doon. Di ba? Actually, sa kanin nga, nasasayangan ako eh. Kinainit mo ulo ko, Kuyang. Sabi ko naman sa'yo, bawal ako ma-stress. Ay, oo nga pala. Di ba? Okay. Alright, panawagan lang. Seryoso panawagan po, Department of Agriculture at Palasyo ng Malacanang. Pakigawan nyo naman po ng paraan. Kasi kawawa po, hindi lang po sayang yung mga toneladang kamatis, kundi kawawa po yung mga magsasaka at kanilang pamilya. Hindi ba pwedeng yung mga kamatis na yun madala dito, ilagay sa kadiwa, or kung saan mang pwedeng pagpagsakan. Sayang kasi, lalo dito, Metro Manila, ang consumption natin, mataas din consumption, ang food consumption natin. Correct ka. Sa iba pang tampok na balita, muling iginiit ni Senator Amy Marcos na wala siyang balak sirain ang administrasyon ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ni Super Ate ang pahayag sa gitna na rin ng mga kumukwestiyon sa intensyon ng isinulong niyang Senate investigation tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, tapat siyang nag-iimbestiga para sa katotohanan, para sa bayan at sa buong sambayan ng Pilipino. Binigyan din ni Senator Marcos na hindi niya binalak o sinadya ang naging resulta ng investigasyon sa Senado kung saan sinasabing napaamin ng ilang resource person dahil hindi nagkakasunduan niya ang mga ito sa kwento. Nauna nang nilinaw ng presidential sister na hindi anti-admin
ang kanyang pagsisiyasat na ang layon lamang ay mabigyang linaw ang mga tanong ng sambayanan at maparusahan ang mga mapapatunayang pumilipit sa batas ng bansa. Pasada Balita. Dapat umanong maglabas ng writ of summons ang Senado upang obligahin ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment na isinampalaban sa kanya ng Kamara noong Pebrero 5. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nakasad ito sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Batay sa naturang alituntuning ito, dapat anyang utusan ng Senado ang respondent na magsumite ng sagot sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap nito ng kopya ng reklamong impeachment. Batay sa impeachment timeline na inilabas ng Senate President Francis Chizas Escudero, obligado si VP Duterte na sagutin ang reklamo sa Hunyo 4. Magsisimula ang paglilitis sa Hunyo 30, 2 araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pagsisimula ng ika-20 Kongreso. Pasada Balita. Hiniling naman ng House Prosecution Panel sa Senado na pasagutin si Vice President Sara Duterte kaugnay sa inihaing articles of impeachment ng Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Naka-address ang inihaing mosyón kay Senate President Francis Escudero na magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Batay sa entry with motion to issue summons, binibigyan ang Vice Presidente ng hanggang 10 araw mula nang matanggap ang writ of summons na sagutin ang articles of impeachment. Kabilang sa mga naghain ng motion sina One Rider Party List Representative Roge Gutierrez, isa sa mga House Prosecution Team o miyembro ng House Prosecution Team, House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V at House Assistant Majority Leader Zambales Representative J. Kung Hun. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si VP Sara upang asikasuhin ang kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap naman sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Pasada Balita. Taktika lamang ni dating presidential spokesman Atty. Harry Roque ang paghingi nito ng asylum sa Netherlands para makatakas sa batas. Ito ang giniit ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos mag-apply nga ng asylum si Roque sa naturang bansa. Ayon kay Yusek Castro, kahit wala pa naman ang asylum application ni Roque, hindi na ito nakita pa, lalo na sa pagdinig ng House Quad Committee. Hindi na anya nagpakita sa anumang pagdinig ng Quadcom ang dating palace official matapos ang ilang pagharap na kinalaunan ay napag-alamang umalis na pala ng Pilipinas. Sinabi pa ni Atty. Castro na nakikita ng Malacanang na paraan ito ni Roque para makaiwas sa mga asunto kaugnay sa mga transaksyon niya sa Pogo. Taktika rin anya ito para hindi na muling matanong pa sa kanyang mga isiniwalat sa Quadcom hearing hinggil sa kanyang mga transaksyon. Pasada Balita. Ibinasura naman ng mga mambabatas ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na tumatanggap ang mga miyembro ng Kamara ng milyong-pisong halaga ng Social Amelioration Funds sa kanilang pagdalo sa mga out-of-town engagement ni House Speaker Martin Romualdez. Aminado si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan na hindi niya naranasan ito kahit sumasama siya sa mga out-of-town engagement ng leader ng Kamara. Kinontra rin ng kongresista ang sinabi ni Mayor Magalong na ginagamit ang 2025 national budget bilang election fund at iginiit na ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng mga programang AKAP, AX at TUPAD ay hindi kontrolado ng mga politiko. Kung mayroon man anyang nangyaring irregularidad, pinayuhan ni Congressman Libanan ang mga nakasaksi nito na pumunta sa angkop na otoridad at maghain ng reklamo. Pasada Balita. Samantala, Engineer Manar Contihino, oras muna sa hudyat. 15 minuto na lamang, alas 7 na po ng umaga.
Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada, Palpel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada, Balita. Sa pagkakataon pong ito, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ipapatay yung Community Health Center ng US at Philippine Navy o US Army at Philippine Navy sa Palawan, bahagi ng mga programa ng Balikatan Exercises. Alamin natin ang buong detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineer Battalion at US Army 523rd Engineering Support Company. Isinagawa ang seremonya para sa itatayong Sitio Manggahan Community Health Center sa Rizal, Palawan na bahagi ng Humanitarian Civic Action Program ng Exercise Balikatan 40-2025. Ayon sa militar, patunay ang inisyatiba ng matatag umano na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Inilunsad ang Balikatan Exercises upang pahusayin ang interoperability ng bawat pwersa habang sinusuporta naman ang mga pangangailangan ng mga local communities, partikular na sa pagpapalakas ng kanilang healthcare services. Ito sa Patrol 17, Jopel Pelenyo para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada, Balita. Mga balita, muling paglalagay ng 100 bansa ng floating barrier sa Bao de Masinloc, tinutugunan na ng DND at PCG ayon sa Malacanang. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Kumpiyansa ang Malacanang na alam na ng Department of National Defense o DND at Philippine Coast Guard ang dapat na tugon ng pamahalaan kaugnay ng napaulat na muling paglalagay ng maritime militia vessels ng floating barriers sa Baho de Masinloc. Kung matatandaan, kinumpirma ng PCG ang muling paglalagay ng isang dayuhang bansa ng mga barrier o mga harang sa southeast entrance ng Baho de Masinloc upang mapigilan daw ang mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa lugar. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na bagamat hindi maaaring isa publiko ng pamahalaan ang anumang operasyon ng gobyerno sa riyon, buo naman ng kumpiyansa ang pamahalaan sa anumang magiging desisyon o susunod na hakbang ng mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lasa, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Muli namang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sentro sa naging pulong ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete ang patungkol sa housing program ng administrasyon at mga nakalinya pang proyekto at programa ng Department of Agriculture. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bukod sa mga planong pabahay, nakalinya na rin ang food cold storages na itatatag ng pamahalaan at budget para rito. Ilan sa mga dumalo sa sectoral meeting, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., NEDA Chief Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Pasada, Balita. Bukas naman ang palasyo na makipag-usap sa iba pang mga bansa hinggil sa Visiting Forces Agreement o VFA. Ito'y matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng negosasyon sa France para pag-usapan ng naturang kasunduan. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, may go signal na ng Pangulo o may go signal na ang Pangulo para simulan ang pag-uusap ng Pilipinas at Pransya. Kumbinsido naman ng palasyo na magkakaroon ng positibong epekto ang Estado ng VFA dahil malaki ang magiging kontribusyon nito sa peace, stability at cooperation sa Indo-Pacific region.
Pasada Balita. Kinumpirma mismo ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na maraming undocumented Filipino sa Amerika ang nakakulong at naproseso na ang deportasyon. Gayunman, hindi pa niya tiyak kung ilan ang eksaktong bilang ng mga Pilipinong nakakulong dahil nais ng mga otoridad na manatili itong confidential. Batay sa ulat, papalo na sa 300,000 ang mga undocumented Filipinos sa Amerika. Pasada Balita. Sa iba pang balita, muling pinaalalahanan ng Commission on Elections ang mga lokal na kandidato na alisin na ang mga illegal campaign materials nila bago magsimula ang 45-day campaign period sa Biyernes na po ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, magkakaroon na ng karapatan ang poll body na tanggalin, baklasin ang mga campaign paraphernalias na lalabag sa batas hinggil sa paggamit ng tamang campaign materials tulad ng paglalagay sa mga common poster areas, tamang sukat na nasabing poster at pagiging environment friendly. Paalala rin ang poll body chief sa mga campaign team na panatilihing magalang sa gagawing campaign o irespeto ang campaign activity, partikular na sa tamang paglalagay ng poster at tarpaulin. At dapat din anyang respetuhin ng ibang kandidato. Yun. At wag patungan ng sariling campaign poster upang maiwasan ang gulo. Pasada Balita. Hindi lang naman ang isasagot ng mga kandidato dyan Mr. Chairman, hindi naman po namin kontrolado kung yung mga nagmamahal sa aming taga-suporta ang magsasagawa po ng mga hakbang na yan. Sabi nga nung namayapang dating alkalde ng Laguna, nako naman anak, wala naman akong alam diyan. Pumapayag ka ba na lagyan ang bahay mo? Ako? Oo. Magkano? Hindi, magkano tuloy? Nang ano? Nalito tuloy ako. Ng campaign poster, materials. Hindi. Kasi kung lalagyan nila, parang sinabi ko parang inimbitahan ko na lahat ng kandidato na lagyan nyo. Ngayon, kung ako personally, maglalagay ako at ang miyembro ng pamilya ko, walang pwedeng magbawal siguro sa akin. Property ko yun Oo. Pero kung yung sabihin mong, Congressman Drew, sige, lagay ka. Huwag na. Baka pagising ko wala na yung gate ko. Natabunan na ng Ang mga matindi pa niya, baka buong bahay mo pa. Correct, Pinagtatakpan pa ng mga poster. Libre pintura. Kaya lang, ang hirap baklasin nun. Anyway, mahirap talagang ipatupad no? Talagang aminado naman si Chairman Garcia na talagang mahirap ipatupad. Lalo dito sa Metro Manila. Correct. Pantala, isa-ilan pang malalaking balita. Pinatawan ng Ombudsman ang 6 na buwang suspensyon sina Marikina City Mayor Marcy Teodoro, Vice Mayor Marion Andres at mahigit 10 pang City Councilors. Naharap ang mga opisyal sa ilang criminal at administrative complaints kaugnay ng mga sinasabing irregularidad sa procurement transactions noong COVID-19 pandemic. Naniniwala naman si Mayor Teodoro na bahagi ito ng plano para madiskaril ang kanyang pangangampanya para sa May 12 midterm elections. Tumatakbo ang alkalde sa pagkakongresista sa unang distrito ng lungsod ng Marikina. Sa kabila naman ng suspensyon na nindigan ng alkalde o si Mayor Marcy, nananatili siyang kandidato sa eleksyon at nangakong sasagutin ang mga alegasyon ng may buong transparency at accountability. Pasada Balita. Kaugnay pa rin sa halalan, pinag-iingat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko at iba pang financial institution dahil posibleng magamit ang mga ito sa iba't ibang uri ng poll-related offenses. Ayon kay BSP Deputy Governor Juchi Fonasier, kabilang na rito ang vote buying at vote selling na maaaring maiwasan sa pamagitan ng pinahusay na surveillance at monitoring sa financial channels. Dapat anyang higpitan ng fraud detection at iba pang hakbang kontra anti-money laundering para matukoy at maiwasan ang anumang kahina-hinalang transaksyon. Kabilang sa mga itinuturing na red flag ang pagbubukas sa mga bagong account sa isang lugar kung saan hinihinalang laganap ang vote buying at malalaking cash transaction o check encashment sa panahon ng halalan. Sakaling
harap ng mga ganitong uri ng mga red flag at iba pang transaksyon na walang malinaw o legal justification, pinapayuhan ng BSP official na i-report ito sa Anti-Money Laundering Council. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Commission on Elections at Philippine National Police upang tugunan ang mga election-related vote buying o pagbebenta ng mga pagbebenta gamit po ang financial platforms. Pasada Balita. Maghahain na reklamo ang Gabriela Women's Party List at iba pang women's rights organization sa COMELEC laban sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito anilay dahil sa partisan political activities ng NTF-ELCAC at pag-ugnay nito sa ilang kongresista at partido sa insurgent group o groups. Kamakailan lamang din ang magsampa naman ng reklamo ang Makabayan Block sa COMELEC dahil sa naranasang red tagging at harassment habang nangangampanya. Una nang sinabi ng COMELEC na itinuturing nilang seryosong usapin ang mga nasabing reklamo at mahigpit na ipinagbabawal ang red tagging sa ilalim ng COMELEC Resolution 11116. Bawal din ang diskriminasyon sa mga kababaihan, persons with disabilities, mga miyembro ng cause-oriented groups at ang paghanay sa mga individual, grupo o organisasyon sa mga terorista kung wala namang ebidensya. Pasada Balita. Samantala, tabayanan niyo po ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Narito po ang Lantern Quote mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangan. Our life is a question. How we live it is our answer. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napaka-ikli, napaka-simple pero napakalalim na Lantern Quote mula sa aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. NBI, iniimbestigahan na rin ang ilang miyembro ng mainstream media kaugnay sa pagkalat ng fake news. Pasada Balita. Defense team ni dating Pangulong Duterte natanggap ng unang set ng ebidensya na ihaharap laban sa kanya. Pasada Balita. Naunang pahayag kaugnay sa pag-freeze ng mga ari-arian ni dating Pangulong Duterte, pinawi ng Malacanang. Pasada Balita.
PNP pinabulaanan ang alegasyon ni Senator De La Rosa na tinanggalan siya ng police escort. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas umutang ng mahigit 60 bilyong piso sa Japan. Pasada Balita. Balita sa ibaing dagat, bilang ng mga namatay sa Israel-Hamas war pumalo na sa 50,000 katao. Pasada Sa Balita. balitang pampalakasan, top 4 teams sa semifinals ng Premier Volleyball League na kumpleto na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng guyaban. Alamin. Pasada At Balita. sa balitang showbiz, aktres na si Ma Salvador balik showbiz na matapos manganak. Tambalan, John Bell, John Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. At sa detalye pa ng mga nagbabagang balita, balik Pilipinas na ang unang batch ng mga Pilipinong nailigtas mula sa scamming hub sa Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs, na-rescue ang 30 Pilipino sa scam compound kung saan sila puwersahang pinagtrabaho ng online scamming. Iimbestigahan na ng DMW ang usapin para matukoy ang mga responsable sa illegal recruitment. Makatatanggap naman ang mga Pilipino ng naturang Pilipino ng financial assistance mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Kaugnay nito, inaasahan din ang pagdating ng mahigit 100 at 70 pang mga Pilipino ngayong umaga, habang aprobado na rin ang repatriation ng mahigit 40 pang mga biktima. Pasada Balita. Isinugod sa ospital ang Chinese businessman na si Tony Yang dahil sa isang medical emergency. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman Dr. Winston Casio, dinala sa ospital si Yang matapos makaranas ng paninikip ng dibdib at pagsuka ng dugo. Na-diagnose niya si Yang ng suspected tuberculosis at COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Si Yang ang pinakahuling personalidad na dinala sa ospital na may kaugnayan sa Pogo at siyang sinasabing may pinakamalalang kondisyon na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Si Yang din ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naharap sa mga kaso ng pamemeke ng dokumento, perjury at paglabag sa anti-alias law. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi tatanggihan ng National Food Authority ang aning palay ng mga magsasaka. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na batay-an nila ito sa kanilang pag-uusap ni NFA Administrator Larry Lacson. Kasunod ng ulat ng mga magsasaka sa Nueva Ecija na hindi pa nakakapamili ng palay ang NFA dahil puno pa ang mga bodega nito. Ayon kay Jose Castro, ipiniliwanag ni Secretary Lacson o Administrator Lacson na sadyang marami lang palay ngayon dahil peak season. Pero kung hindi naman niya kakayanin ng kanilang bodega, handang magrenta ang NFA. Tungkol naman sa pamimili ng paraan, mayroon lamang anyang mga naunang nagpalistang mga magsasaka na nagbenta ng kanilang ani. Binibili ng NFA ang mga fresh palay ng 19 pesos kada kilo sa regions 1, 2 at 3, 18 pesos sa ibang rehiyon habang 24 pesos naman sa tuyong palay. Pasada Balita. Ipapabalita, opisyal lang itinalaga si Reverend Father Ramon J. Lazaro Licuanan bilang rektor at kura paroko ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Pinalitan ni Father Licuanan si dating Reverend Father Rufino Sescon Jr. na itinalaga naman ngayon bilang obispo ng Balanga, Bataan. Halos 3 taon ding nagsilbi bilang kura ng Quiapo Church si Bishop Sescon, habang umabot naman sa 2 taon ng pagsisilbi ni Father Licuanan sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City bago ilipat
sa Basilica Menore. Kasabay nito nagbigay ng parangal, papuri at pasasalamat sa Poong Jesus Nazareno ang mga mananampalataya sa Quiapo Church dahil sa pagkakalob ng isang bagong pastol at kalakbay. Pasada Balita. Mas maraming Filipino couple ang mas nais ng mag-alaga ng pet o hayop kaysa magkaroon ng anak. Ayon kay Commission on Population and Development spokesperson Maylene Mirasol Kiray, batay sa isang pag-aaral, nagiging sikat o trend ang fur parenting sa mga Filipino couple dahil sa ekonomiya. Mas priority anya ng mga magkarelasyon na isecure ang kanilang sarili bago mag-anak. Lumabas din sa pag-aaral na bumaba ang fertility rate ng bansa na iniugnay naman sa mas mabuting family planning methods. Kaugnay nito, mas marami ring babae ang gumagamit ng contraceptive kung saan pills pa rin ang pinakausong paraan na sinundan ng injectables. Pasada Balita. Alright, sa pagkakato ito, sa oras po na ganap na siyam na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga na sa kabilang linya po ng ating pangkomunikasyon upang magbigay ho ng mga detalye, karagdagan detalye, mga paglilinaw hinggil nga po sa isinasagawa pong investigasyon, pagsisiyasa hinggil nga po sa pagkalat po, paglaganap ng mga fake news, disinformation at kung ano-ano pa sa social media. Si Director Jaime Santiago po ng NBI na sa kabilang linya. Magandang umaga po, Director Jimmy Santiago. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Magandang umaga po. Opo. Okay, good morning po sa inyo, sir. Johnny Banyas Sa mga po at nakikinig sa atin. okay, Director Santiago, Johnny Banyas po at Drew Nasino. Good morning. Jun, good morning po. Good morning. Alright. Una-una sa lahat, ano na pong update, Director, sa investigasyon ninyo kaugnay dito sa binabanggit na 20 vloggers and content creators na sinasabing responsable po sa pagpapakalat ng fake news, Director? Yes, sir. Mayroon po kaming compilation ng mga pahayag nila about 20 or more or less 20 na vloggers at saka kasama po ang member natin, yung legitimate media practitioner. Ay minomonitor po namin yung kanilang mga pahayag at kami po ay nag-case build up ngayon. Doon po, Director, sa binabanggit nyong 20 vloggers and content creators, isinama nyo na rin po dito ang ilang miyembro ng mainstream media. Tama po ba, Director? Yes po, meron din pong kasama. Minomonitor namin sila at yung lumalampas na sila sa hangganan na yung bang mga commentaries po lamang dapat. For example po, yung ilan ba sasabihin ninyo na mali naman yung sinasabi ni dapat ganun. Commentaries po. Pero yung yung lalampas na doon mali yan, director na yan. Dapat lumabas tayo sa kalsada, ganun. Iba na po yung usapan. Opo. Ganun pa rin po ba, Director? Parang nag-uudyok. Ay, meron po. Meron po. At minomonitor po namin. Yun po, hindi po kami tumitigil. At hindi lang po ngayon kami nagmo-monitor, noon pa. May compilation po kami ng kanilang mga pahayag. At ngayon po ay, sabi ko nga, we are taking this seriously. Pero doon sa binabanggit po ninyo, Director Santiago, na mainstream media members, siyempre, masasabi natin na kung hindi radyo, television. Kasi may mga pahayag . So, exempted po ba rito yung mga nasa print? Tinitignan po namin lahat ng angulo, sir. Tinitignan po namin lahat. Meron sa print, katulad nung merong isang radio reporter natin na nasa Netherlands ngayon.
Opo. Na-misquote siya na sa pagsasalita niya, hindi yata naintindihan masyado yung salita niya. Merong nasa dyaryo na nagsalita na parang yung tanda ka rin, yung gano'n-gano'n, kung ano-ano pinagsasabi dun sa ating reporter. Scouted. Ngayon, nabisuhan na ako na pagbalik niya dito, magpapail siya ng demanda laban dun sa columnist na yun. Opo. Kolumnista. Alright. Okay, Alright. Sa ganitong pagkakataon pa, Director Santiago, bilang isang dating pulis, at ikaw rin naman po naman ay humawak ng naging judge ba, kung hindi ako nagkakamali. Mahirap ba talaga, Director Santiago, na matumbok kung sino yung lumalagpas na sa tinatawag na freedom of speech at expression? Opo, iniingatan ko po yan, sir. Binabalanse kong mabuti at ang aking mga agents ay guided naman. Siyempre, bilang dating ng hukom, nire-respeto po natin ang freedom of speech and freedom of expression. Saka yung mga sa government offices, yung mga official, katulad ko, hindi dapat kami mga onion skin. Kaya yung mga commentaries against us, yung mga commentaries ng mga vloggers, ng mga nasa mainstream, okay lang po yan. Freedom of speech yan, freedom of expression. Ang sinasabi po namin, ang binabantayan po namin, ay yung lumalampas na. Hindi na tama yung mga pinagsasabi, nagke-create na ng fake news. Hulog, ganun. Ganun po. Binabalansi ko po lahat, sir. Opo. Director, pwede bang maglambing kung okay lang naman po sa inyo? Pwede po bang malaman kung sino-sino tong mainstream media na to? Wag po muna. Director, si Drew po ito. Tatlo lamang lang naman tayo nagkakaintindihan dito. Tayo lang naman po nagkakarinigan. Wala ko bang clue? Dati na yung iba kung magsalita, grabe. Ang sa akin ang dating nito, miski sa mga judges kami, no. Sinasabi namin, huwag kaming maging emotionally attached sa kaso. Huwag sila masyadong emotionally attached sa kanilang political belief. Ganun po eh. Ganito na lang, Director, sa panglambing ko, okay lang sa inyo. Sir, baka naman, kasama po ba yung pangalang Drew at saka John? Sa binabantayan ninyo? Hindi po. Minomonitor po namin na lahat. Tinitingnan po namin na kaya nga ako nagpa-interview sa inyo, hindi kayo kasali. Yes! Palakpak! Ay, salamat naman po, Director Santiago, kung ganon. At araw-arami namin ng interview sa iyo. Diba? Pero Director kasi kasama sa 20 vloggers. Linawin lang natin Director, 20 vloggers, content creators, and mainstream media members. Tama? 20 lang? More or less. More or less. Alright. Yung nasa listahan ko, parang nasa 24 na ngayon. Okay. At least malinaw. Alright. So, magpapatuloy pero bilang miyembro nga ng korte, alam naman natin si Director Santiago at dating pulis, alam naman natin na alam niya ang kanyang ginagawa. Yes, opo. Yes, sir. At saka maibida ko na ang chief ng aking cybercrime division at saka technical intelligence division ay puro kami abogado, sir. Kaya nagre-respeto kami ng ating mga karapatan. Opo. Director, nandun kayo sa hearing last time sa Kamara? Nandun ba kayo? Wala po. Mga ahente ko lang ang umattend doon. Alright. Kasi may mga umattend po doon ng mga SOCMED influencers, mga vloggers. Baka nakakuha lang po kayo ng mga additional details. Meron po silang sinasabi na
in-invite sila no sa somewhere in China pala no at for training. Yung po bang source natutukoy na meron na ho ba tayo? Tumbok na po ba? Natutumbok na ho ba natin? Yung kung sino o yung posible pong grupong nasa likod ho nila nito pong mga nagpapakalat po ng disinformation, yung mga vloggers po na ito? Yan po ang talagang tinututukan namin ngayon. Kasi nakahalata na rin kami na parang medyo iisa sila ng tema at iisa ng pakay. Para bang may nag-direct, may nagkukondak sa kanila, may kumukumpas. Oo, ganun po. Kaya tinitignan po namin mabuti ang anggulo na yan. Opo. Pero aminado naman po kayo, Director, na kung halimbawang out of the country, Yun. ang isa sa mga nagpapakalat ng fake news, mukhang mas mahihirapan po kayo. Tama po ba, Director Santiago? Tama po yun. Merong isang masigasig na magkalat ng mga maling pahayag. Actually, pati ako kasama. Araw-araw, minumura ko eh. But then, naka-base sa Amerika, US citizen na. At tapos, ang dilema namin sa Amerika, sa US, hindi naman crime ang libel. Civil case lamang. Iba kasi yung batas nila doon. Oo. Dito sa atin, ang libel ay criminal case. Oho, kaya yan po ang isa naming anggulo na tinitingnan mabuti. Pero wag silang kasiguro, while libel is not a crime in the United States. At then, tinitignan namin yung mga anggulo na yung inciting to sedition, kung umaabot na doon. At saka tinitignan din po namin yung anggulo na remember na yung mga vlogger na ito ay kumikita sila depende sa number of viewers nila. Nagkakaroon sila ng pera dahil diyan ginagawang hanap buhay ang pagbablog. Tinitignan namin yung anggulo na nagbabayad ba sila ng tax. Yun. Alright. Director, may timeline po ba kayo? Meron po ba kayong itinakdang tamang panahon or hanggang ganitong petsa lamang para tapusin itong investigasyon na ito? Hindi naman po. Hindi naman po namin hindi kami nagbigay ng timeline. Basta continuous ang aming investigation. Tsaka depende po. Either isupina namin yung tao na concern or we just file the case directly sa DOJ. Ganun po. Apo. Director, kamusta naman ho pakikipag-ugnayan po ninyo sa DICT, sa iba concerned agencies dito po sa paghahanap po pag sabi natin pagtugis na rin dito sa mga vloggers na ito, and of course doon naman sa mga nasa mainstream media, how about naman po yung inyo pong kooperasyon doon po sa MTRCB, KBP at iba pang mga press group? Yes, last week po nagkaroon na ako ng meeting with the ICT at saka NTD. At itong linggo na to, meron na naman kaming meeting. At dapat nga, ngayon but then naglipat ng schedule ang Facebook. Yun, nakikipag-meeting naman sila, cooperative naman sila sa amin. Yun po. Kaya quit daw sila dahil yung mga na yan, FB, TikTok, soon we will meet with them. Pati pala maidagdag ko lang, pati yung mga nasa digital marketing director. Yes sir, baka nagagamit din. Abot po kami dyan. Baka nagagamit din. Sa mainstream media, medyo wala naman kaming problema dahil meron tayong KBP. Correct. Yes. Opo. Na ano kayo regulatory na body, pupulis ang ranks ninyo. Ika nga. Right. Yung mga vloggers, walang walang policing system yan. Right. Director, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead, sir.
Ayun, sa mga kababayan natin, alam nyo, ang pinakamagandang masawata yan ay pati na po doon sa mga biktima ng libelous na remark, mga vlogging, ay wag natin silang intindihin. As if hindi sila nag-e-exist. Pag nakipagsagutan ka sa kanila, ay tuwan-tuwa yan. Kumikita sila dyan dadami ang viewers nila. Po. Pagka hindi mo pinapansin, as if hindi sila nag-i-exist, kukunti ang viewers nila, kukunti ang kikitain nila, ay titigil na rin yan. Right. Victor, sa pagiging abala mo bilang pinakaama ng NBI, may pagkakataon ka pa bang mag-practice ng iyong kagalingan sa pagputok ng baril? Minsan na nga lang ho eh. Pero nananatili pa rin po ba? Wala pa rin po bang nginig ang daliri nyo sa gatilyo, Director? Pwede pa naman ho. Pwede pa. O yan ha. Director, with your indulgence, ako na po ang magbibigay babala sa kanila. Hindi pa rin po ika nga'y kumukupas ang galing sa pagputok ng baril ni Director Santiago. Wala pa ring mintis. Wala pang mintis. O pag may time, Director, baka naman pwede mo kaming turuan at may mga pagkakataon din naman kasing nagpa-firing kami ng tropa. Yes, Right. Doctor, maraming salamat sa pagkakataon at kayo po'y umasa na nanatili pong bukas ang aming himpilan ng programang ito for update po mula sa NBI. Director, good morning. Salamat po, din sa inyo. Director. Salamat po. Good Thank you, sir. morning Thank you, sir. Ingat po kayo. Good morning. Okay. Po unang-una, malinaw. Bukod sa mga vloggers, at saka anong tawag doon sa iba? Social media influencers at mainstream media, malinaw po yan lahat po kayo kasama. At isa pang pinakamalinaw na sinabi niya, Yan! wala po sa listahan Oo! ang pangalang Oo! Johnny Bañez Yan, at Siyempre, yun ang sino. parang hindi ka kumpiyansa, pare. Hindi, naliliguro lang tayo. Sabay-sabi siguro ng Director, kanina 24, gawin natin 26. Isama na nga natin itong pangalan nitong Pero hindi Abangan natin yung update. Baka may una pa pero hindi sa pinangungunahan natin. Pero doon sa mga naging pahayag, seriously speaking, naging pahayag na Director Santiago, mukhang kung babad ka sa mainstream, Alam mo na kung sino. Alam mo na. Oo. Kung talagang taong radyo ka at taga-industriya ka, mukhang alam mo na kung sino tinutumbok. Nabasa ko na rin yun, yung post na... Di ba? Anyway, ay pagkaloob natin at pagkatiwala natin sa NBA, sabi nga niya, di ba, patas at masusi ang kanilang sinasagawang mga hakbang kaugnay dito sa mga ikangay lumalagpas na sa boundary ng pagiging pagkakaroon ng freedom of speech and expression. Yan po mga kabalitaktakan. Again, NBA Director Jaime Santiago. Pasada Balita. Engineer, ikaw ba kumpiyansa ka? Wala ka sa listahan? Sigurado ka? Ha? Hindi ka kilala? Kasi sinasabi kong pangalan mo, hindi ka makikilala? O ito po, Director Santiago! Pakibantayan po ninyo ito, Ang pangalan po nito, Engineer Wenner Contehino. Oras natin sa hudyat. 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada. Balita. Sa oras na pinagtang alas 7:30 na ng morning, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, tanggap pa tayo ng ilang pang pag-ulat mula sa labas ng himpilan. Warrant of arrest sa 5 Chinese na sangkot umano sa negosyo ng mga peking sigarilyo, inaasang ilalabas na ang detalye mula kay Patrol 24 June Samson.
Umaasa ang Department of Justice na magpapalabas agad ng warrant of arrest ang mababang hukuman laban sa 5 Chinese na isinangkot sa kalakaran ng mga peking sigarilyo. Ito'y matapos formal nang naisampa ang 5.7 billion pesos na tax evasion case sa 5 Chinese na nasangkot sa raid ng Bureau of Internal Revenue at Criminal Investigation and Detection Group sa Valenzuela City sa Bulacan noong November 2024. Ayon sa ebidensyang isinumite ng BIR, ang pananagutan sa buwis ng mga akusadong Chinese nationals ay umabot sa higit 5.764,000 pesos batay sa 21,000 na master cases ng illegal na sigarilyo na nakumpiska sa raid. Pinuri naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang tagumpay ng BIR at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno laban sa mga krimen na nakakasira sa ekonomiya ng bansa. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, hawak na ng mga otoridad ang 2 sospek sa pagpatay kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda at 5 iba pa noong 2023. Naaresto ang mga sospek na sinasabing miyembro ng De Guzman Group, isang pinaghihinalaang private armed group sa Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa bisa ng warrant mula sa Regional Trial Court, sinampahan ang mga sospek ng 6 counts of murder at walang piyansa ang katapat ng mga ito. Matatandaang napatay si Vice Mayor Alameda at 5 iba pa sa isang ambush sa Nueva Vizcaya noong February 19, 2023. Nakasuot ng uniforme ng pulis ang mga gunmen nang patayin ang mga biktima. Pasada Balita. Posibleng makaapekto sa hangarin ng Timor-Leste na makapasok sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations ang kanilang naging desisyon kaugnay sa kaso ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaring tutulan ng Pilipinas ang aplikasyon ng Timor-Leste sa ASEAN matapos ibasura ang kahilingan na i-extradite ang sinibak na kongresista. Iginit pa na ang kalihim na isa sa mga founding father ng nasabing asosasyon ang Pilipinas. Gayunman, nakatakda pa rin iapela ng pamahalaan ng desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals na harangin ang extradition ni Teves. Naharap ang dating mambabatas sa patong-patong na kasong murder at attempted murder matapos ituro bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong Marso 2023. Pasada Balita. Good news ha. Bukas na muli sa mga motorista ang lahat ng lanes sa Marilao northbound. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, maaari nang daanan ng lahat ng linya sa NLEX Marilao simula kaninang 1:00 ng madaling araw. Napabilis ano? Sa kabila nito, mananatili pa rin ang supporting steel poles sa mga lane. Matatanda ang ipinag-utos na mismo ni Transportation Secretary Vince Dizon na tapusin sa loob ng 1 linggo ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge. Pasada Balita. Palalawigin na rin, good news din ito para po sa mga sumasakay sa LRT. Palalawigin na rin ang operasyon, oras ng operasyon po ng LRT Line 1 simula ngayong araw. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, ito'y bilang suporta sa panawagan ng Department of Transportation na makapagbigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero. Sa ilalim ng bagong weekday schedule ng Line 1, ang dating alas 10 ng gabi na huling biyahe ng tren mula Dr. Santos Station ay magiging alas 10:30 na ng gabi, habang alas 10:45 naman ang huling biyahe mula Fernando Poe Jr. Station. Kalating oras ang nadagdag. Una ng pinalawig ng 1 oras tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes ang operasyon ng MRT-3. Pasada Balita. Nakapagpulong na sina Transportation Secretary Vince Dizon at National Federation of Transport Cooperatives. Ayon sa kalihim,
personal niyang inalam ang mga issue sa Public Transport Modernization Program para makapagbigay ng konkretong solusyon. Tiniyak din ni Secretary Dizon na papakinggan nila kapwa ang panig ng mga sang-ayon na tutol sa modernization program. Ilan naman sa mga hamong ipinunto ng mga miyembro ng kooperatiba ng programa ang pambili ng mga bagong unit, route rationalization, pasweldo sa transport workers at hinggil sa mga kolorum na PUV at iba pa. Nabatid na lumahok din sa dialogo ang mga opisyal mula naman sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Pasada Balita. Ibinahagi ni Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin na mayroong bukas na komunikasyon ang kanilang grupo, ang sektor ng transportasyon sa Department of Transportation at Land Transportation and Franchising and Regulatory Board. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Caobet na tuloy na ang Public Transport Modernization Program. Ito anya ay kasunod ng naging pulong nga ng kanilang mga grupo sa mga ahensya ng pamahalaan. Lahat po ng mga katanungan namin ay nasagot ng maayos ang ating Undersecretary Mon Reyes, Jojo Reyes, at kay Jojo Guadis, si Chairman. Kanya lahat kami na nakiisa kahapon na nag-rally upang tutulan ang pagpigil sa PTMP ay labis po kaming nasiyahan doon sa kanilang paliwanag at sinabi sa amin na tuloy po ang PTMP. Ulitin ko, tuloy ang Public Transport Modernization Program. Naniniwala naman si Caobet na hindi kailanman naging solusyon ang paglulunsad ng tigil pasada upang matugunan ang mas malaki pang problema sa public transportation. Malaking perwisyo lamang anya sa mga tsuper ang ilang araw na hindi pagpasada. Yang pagtigil pasada, pag-i-strike ay hindi po kasagutan upang malutas ang problema. Kagaya po ng ginagawa ko at ng aking mga kasamahan, nakikipag-ugnayan po kami sa taong kaugnay namin sa pamahalaan o sa DOTR, pagkat ito ba mga tao neto ang magbibigay ng solusyon sa problemang inihahain namin. Kapo ang tinig ni Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan at kabalitaktakan na ako po, kumbagay, wala pang bigote at balbas. Nasa lansangan na yan, sina Caobet. Oo. Diba? So kung pag ninilay-nilayan po natin at ikukumpara natin ang karanasan itong mamang ito doon sa naglunsad ng tigil pasada. Meron ba? Na hindi naman naramdaman ayon sa ating pamahalaan, mas mapanig ako dito sa isa. Kasi ibang klase karanasan ito Di ba? Taga na sa panahon. Maitim pa buhok niya, nasa lansangan na yan. Di ba? Maynila yan. Buo pa ang ngipin ni Engineer Winner, nasa lansangan na yan. Di ba? Kumbaga, inabutan ko na yan, gumraduate na ako sa pagiging reporter, nasa lansangan na yan. Wala pang LRT. Yung line 2. Pero seriously speaking, tsaka yung majority kasi ng mga grupo ng transportasyon, umaayon Ngayon, ang tanong ko, dito ba sa pakipagpulong kay Secretary Dizon, dumalo itong grupong ito na naglunsad ng tigil pasada? Asan na ba sila? Asan ba kayo? Hindi nyo po ba nakikita yung galaw ng gobyerno, ng pamahalaan, na gusto po kayong tulungan? Hindi naman sa minamaliit natin sila. Dahil hindi naman talaga naramdaman. Gobyerno mismo nagsabi, yung kanilang inilunsad. Ang sa atin lang, kung may nagbubukas po ng pagkakataon na makipagpulong, kumbagay iniaabot na po yung kamay ng pamahalaan para solusyonan ang problema ninyo, sino kayo para tumanggi? Isa na lang kayo Isa ka na lang pala. Isa ka na lang grupo Majority ng transport sector groups sumasang-ayon at bukas sa pakipagpulong sa pamahalaan para ma-resolve yung problema. At nakipag-usap na nga. At ito nga, di ba? Bukas ang hinarap. pamahalaan, bukas ang DOTR na makinig at magawa ng solusyon yung problemang matagal na nating hinahanapan ng solusyon. At again, mula sa veteranong si Caobet Martin na magsabing
wala nang dating, hindi na solusyon ang tigil pasada. Sino po kayo, itong grupong ito, para manindigan sa lansangan? Well, karapatan nyo yan. Pero ang sa akin lang, hindi nyo po ba nagagamit itong hakbang na ito? Dahil ang balita ko, yung isa sa mga leader ninyo, kumakandidato. Sa pagkasenador. Oh, di ba? Yun lang naman ang sa atin eh. Kung nag-iisa na lang ang hanay ninyo or kayo na lang ang naninindigan dyan at mayorya ng kapwa nyo nasa transportation sector ang nagkakaisa para makiisa sa pamahalaan, mukhang may problema ka. Oh. Di ba? Baka Mukhang naman may problema ka. Baka naman nagagamit yung tigil Diba? pasada sa... Yun lang. At hindi tigil pasada yan. Oo. Kampanya yan. Oo. At lagi po nating tatandaan, hindi lamang po kayong mga chopper at operator ang apektado. Apektado po yung mga pasahero ninyo. At, lagi niyong tatandaan din po, ha? Kung wala po kayong pasahero, malamang wala kayong hanap buhay. Wala kayong kikitain. Irrelevant kayo. Walang pagkain sa Diba? hapagkainan ninyo. Parang yung mga nagbabanta lang yan na nasa ibang bansa. Di ba? Diyan ba? Hindi rin mag-limit. Totoo ba yun? Ha? Pero sabi nila, fake news eh. Diba? Anyway, balik tayo sa transportasyon sa lokal. Again, ha? Hindi ko po kayo minamaliit at hindi ko po sinasagkaan ang karapatan ninyo. Kung ano, ayoko nang banggitin yung pangalan eh. Kasi baka sumikat. Kumambyo ka na lang. Kambyo ka ng konti. I-promote din natin yung ating Tambucho. Tambucho pa. Attorney Ariel Linton. Kung nakikinig ka man ngayon, pakisuportahan niyo po kami. Habang wala pa tayong grupong party list, pwede pa natin ipangampanya. good morning ho sa mga taga-LTFRB. Ay, linawin lang natin again, ulitin ko, to quote Ka Obet Martin, hindi na po solusyon ang tigil pasada sa problema sa sektor ng transportasyon. Pasada Samantala, tumanggap tayo muli ng isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagpapalakas pa ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ilang bansa isinusulong ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatamo ang pangmatagalang kapayapaan, pag-unlad at mas matibay na diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Colombia, Cambodia at Ukraine. Ito ang naging pahayag ni PBBM matapos tanggapin ang credentials ni Ambassador Edgar Rodrigo Rojas Gravarbito ng Colombia, Ambassador Sin Sariam ng Cambodia at Ambassador Yulia Fedib ng Ukraine. Sa kanyang pulong kasama si Gravito, binigyan din ng Pangulo na may malawak pang oportunidad para palakasin at palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Colombia. Tugon naman ng embahador, kapwa-hangad ng dalawang bansa na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad. Samantala, tiniyak naman ni Ambassador Sariam ng Cambodia ang kanyang dedikasyon sa pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng magkabilang panig para sa kapakinabangan ng parehong bansa. Samantala, tiniyak naman ni Ambassador Fedib ng Ukraine ang kanyang kahandaan na pag-ibayuhin ang bilateral relations ng dalawang bansa, partikularaan niya sa mga kolektibong pagsisikap na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at paggalang sa isa't isa. Bilang tugon, muling ipinahayag naman ni Pangulong Marcos ang matibay na suporta ng Pilipinas sa mga hakbang na naglalayong makamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Minamahal kong engineer Winner Contehino, oras sa hudyat. Eksakto yung punto, 15 minuto na lamang po, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Balak John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin, ilan pa mga balita, pahihintulutan na muli ng Philippine Air Force ang paglipad ng mga FA fighter jet nito matapos ang inspeksyon at ilang linggo matapos ang pagbagsak ng isa sa mga unit nito sa Bukidnon. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuela Castillo,
Umasa sila maibabalik na ang full operation ng mga fighter jets ngayong linggo para maipagpatuloy ang kanilang maritime patrol, airspace security at suporta sa mga military operation. Matatandaan noong Marso 4 nang mawala ang eroplanong merong tail number 002 sa isang tactical night operation sa bahagi ng Mactan, Cebu. Marso 5 naman ang madiskubre ang aircraft at labi ng dalawa nitong piloto sa Mount Kalatungan, Bukidnon. Hinihintay pa ng PAF ang resulta ng voice at data extraction assessment ng flight data recorder ng aircraft na ipinadala sa Estados Unidos. Pasada Balita. Nakabalik bansa na rin ang ikalawang batch ng mga Pilipinong nailigtas mula sa scamming hub sa Myanmar. Mag-alas 6 ngayong umaga nang dumating ang chartered flight na sakayang nasa mahigit 170 mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa nasabing lugar. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng Department of Migrant Worker ang nasabing issue upang matukoy ang mga responsable dito. O rito, tiniyak naman ng pamahalaan na makatatanggap ang mga umuwing Pilipino ng financial assistance. Pasada Balita. Samantala, may alok na 2 milyong pisong pabuya ang PNP para sa sino man makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa paghuli sa mga suspect sa pananambang sa San Rafael, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fardo, iniimbestigahan na rin nila kung may kinalaman sa eleksyon ang pamamaril dahil isa sa 3 biktima ay IT consultant ng isang tumatakbong kongresista sa Bulacan. Sakay ng SUV ang mga biktima nang sila'y habulin at paulanan ng bala na mga suspect na sakay ng isa pang itim na sasakyan. Dead on the spot ang driver at pasahero nito sa unahan habang dead on arrival naman ang isa pa nilang kasamahan. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, nakakuha ang Pilipinas ng 65.43 billion pesos na halaga ng loan o utang mula sa Japan upang ponduhan ang big-ticket infrastructure project tulad ng isang 4-lane bypass road sa Davao City at 2 major flood control projects sa Metro Manila. Ayon sa Department of Finance, 5 financing agreements ang ninagdaan ni Finance Secretary Ralph Recto at Japan International Cooperation Agency Country Chief Representative Baba Takashi sa isang pagpupulong. Nagpasalamat naman ng kalihim o si Secretary Recto sa patuloy na pagsuporta ng Japan sa mga proyekto ng Pilipinas. Kabilang sa mga tatanggap ng pondo ang 45.5 km Davao City Bypass Construction Project na makakakuha ng tinatayang 17.67 billion pesos habang ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 ay magkakaroon naman ng pondo na nagkakahalaga ng 17.45 billion pesos. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumampa na sa mahigit 50,000 katao ang patay sa digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Bagaman hindi na matukoy ng mga otoridad kung ilan ang casualty sa pagitan ng mga sibilyan at Hamas, lalo sa Gaza, sinabi ng Health Ministry na karamihan sa mga namatay ay mga bata at kababaihan. Sa mahigit 15,000 pangalan ng mga nasawi na inilabas ng ahensya, mahigit 800 dito ang wala pang 1 taong gulang. Mahigit 200 ang ipinanganak at namatay din sa bakbakan, habang 26% ng mga ito ay batang edad 5 pababa. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kompleto na ang 4 na koponan na maglalaban-laban sa semifinal rounds ng Premier Volleyball League o PVL. Sa score na 25-21, 25-19 at 25-23, tinalo ng Petrogas ang Zeus Coffee. Ipinakita ng Angels ang kanilang pagiging veterano laban sa baguhang Thunderbells. Nanguna para sa Angels ang spiker na si Brooke Van Sickle na nakapagtala ng 24 points habang mayroon namang 20 excellent sets si Chi Saet.
Magsisimula ang semi sa Sabado kung saan makakalaban ng Petrogas ang Creamline at makakaharap naman ng Choco Mucho ang koponan ng Akari. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Isang masustansyang pagkain ang guyabano sa mga, lalo yung juice, masarap yung juice ng guyabano. At mayroon itong iba't ibang bitamina at mineral na maganda para sa kalusugan po natin. Ilan rito ang cardiac glycosides, flavonoids, meron din palang steroid ang guyabano. Ha? Totoo ba ito? Ha? O steer lang? Baka biglang dumami ang bumili niyan. Para sa inyo, steroids. Steroids. At ito pa, tannins. Hindi po kanin, ha? Tannins. Tannins. Na kilala bilang panlaban sa mga chronic disease tulad ng cancer at cardiovascular at gastrointestinal disorders. Mayroon ding carbohydrates, retinol, mayroon ding ascorbic acid, vitamin C, B1, B2, potassium, mayroon ding dietary fiber ang nasabing prutas. Makatutulong din itong pampalakas ng immune system. Eto, makinig ka. Pampababa, nakakatulong sa pagpapababa ng high blood pressure. Nakakabuti sa muscle at joint pains at pampatibay ng mga buto at ngipin. Ang guyabano. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Natatawa ko engineer. Naghihintay siya ng banter ko. Tungkol sa guyabano. Pero masarap ang ano ha. Lalo na yung hinog na hinog siya. Kaya lang ang mahirap dyan mahirap siya i-maintain. Minsan okay pa ngayon, kinabukasan bulok na. Kaya mahirap Magkano bumili. na ba guyabano ngayon? Hindi ko pa alam eh. Huwag nyo nang i-ano yan. Baka pati ba naman? Baka mamaya itatanong mo na magkano na steroids. Hindi po namin pinopromote. Dito, showbiz na tayo, showbiz! Matapos namang manganak noong Mayo ng nakaraang taon, balik trabaho na aktres at dance royalty na si Maha Salvador. Kabilang sa mga nakalinyang proyekto ni Maha ang isang game show, drama series, dance competition at pelikula. Ayon kay Maha, nais niya na sana na mag-isang taon na muna ang kanyang anak na si Maria, ngunit sobrang na-miss na niya ang trabaho at nag-aantay na rin niya ang kanyang mga taga-suporta. Biro pa ng aktres, panggatas ito ng kanyang anak. Pasada Balita. Eto, good news po natin ha. Linawin lang, wala pala daw steroid content na sabi naman dito sa Guyaban. Sino ba yan? Sino ba nagsulat niya? Sino ba nagsulat? Kayo ha? Lagot kayo kay doktor. Baka tawagan tayo ni Doc Tony. Correct. Ni Secretary. Ayan ha. Secretary Tederbosa. Hinahanap natin si Secretary Tederbosa nga pala. Tsaka, bago yung good news na bibilisan mo ha. Ang dami yung spokesman ha. Ito na nga, John Ibanez, dahil nakabuo na po nakabuo na ng isang natural at ligtas na gamot. Gamot din pala ito. Secretary Tederbosa ha. Para ho sa gout. Ang mga eksperto mula sa Universidad po ng Pilipinas, UP Manila po ito. Gawa ang gamot sa katas ng halamang Peperomia, yun na yun, pellucida, nakilala sa bansa bilang pansit-pansitan. Ikaw pala ulasimang bato. Grabe naman scientific. Ayon sa mga researcher, mula sa Institute of Herbal Medicine ng UP Manila, ang halamang ito ay may potensyal na magbigay ng mas ligtas at natural na solusyon sa gout na mas mainam kaysa sa mga chemical medicine na may halo pong chemical. Matagal na itong ginagamit bilang tradisyonal na gamot dahil sa mga katangian nitong nagpapahilom ng pananakit at nakatutulong sa pamamaga. Batay sa pag-aaral, walang anumang side effects ang na-develop na tableta. Sa ngayon, nakapagtala po ng patent ang UP Manila para sa nasabing formulation at kasalukuyan po naghahanap na ng mga kumpanya upang gumawa at ipamahagi ang produkto sa merkado. At
sumayin niyo ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging tagapagbalita, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras sa hudyat. Alas 8 na ng umaga. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.